Hello mga kaibigan, ako po si Joy Ann Montilla para sa hashtag Alagang Jack All Access. Welcome sa ating vlog featuring Jackliner Bus 108 Lucena Avenida. Tampok ang mga leksyon sa paaralang Sabado. Tampok natin yung, syempre, ito yung magugulat na kayo. At po ay aral sa ating lahat. Ang pagkatuyo ng Euphrates. Ang isa sa mga kalakasan ng Babylonia ay ang pagdaloy ng ilog ng Euphrates sa ilalim ng kanyang mga muog na nagbibigay sa lungsod na hindi nauubos na mapagkukunan ng tubig. So, ibig sabihin, hindi nauubos yata ng tubig. Non-stop, unlimited ang tubig. Napapatunayan din ito ay kanyang kahinaan. Si Nitocris, isang reyna ng matandang Babylonia, Old Babylonia po mga kaibigan, ay gumawa ng mga pader sa lupa sa gilid ng mga ilog upang gawing itong daan patungo sa lungsod. At sa paggawa nito ay inilipat niya ang ilog patungo sa isang latian upang panhihintulutan ang mga taong mas madaling makapagtrabaho. Naisip ni Ciro na magagawa rito tuyuin ng Euphrates ng sapat nang makapagmarcha siya sa ilalim ng pader. Nung makapasok siya sa loob ng mga pader ng lungsod, natagpuan niya ang mga pader na pangdepensa na sumusunod sa ilog sa buong lungsod. Hindi nababantayan at nakubkob ang lungsod sa loob lamang ng isang gabi. Isinulat ng historiador ang lumang Greece na si Herodotus na sila'y naninirahan sa sentro ng Babylonia ay walang kaalam-alam na bumagsak na ang mga karatig lungsod, sapagkat ito ay panahon ng pagpipiesta at lahat ng nagsasayaw at paluluguran ng kanilang sarili. Herodotus, The Histories, Tom Holland, translate, New York Penguin, 2015, page 94. Meron pa itong pang-aalinlangan nito sa piging na inilarawan sa Daniel chapter 5. Sa pagpapaliwanag kung paano kung makikilala ang tanda ng kapanahunan, binalaan ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito. Kung nalalaman ang puno ng sambayanan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya kung hindi niya hinayaang pasukin ang kanyang bahay. Katulad ng mga pagbagsak ng Babylonia, biglang pagdating ni Kristo ay gugulat sa makabagong Babylonia. Subalit, hindi kailangan maging ganito. Mabigyan tayo ng sapat na evidence ng malapit na pagdating ni Jesus sa napakaraming mga detalyadong mga prophecy. Ang mundo ay hindi mabibigla, hindi lamang ito sa ignorante sa kung ano ang hinihula ng Diyos. Magugulat ito dahil pinili itong hindi maniwala sa sinabi ng Diyos na mangyari. Okay mga kaibigan. Ito mga kaibigan yung pagkatuyo ng Euphrates. Siyempre yung paano makikilala siyempre magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. So hindi natin masasabi yan. Ito ay binasa po natin sa pagkatuyo ng Euphrates. Next is Ciro ang pinahiran. Nang kubkubin ni Ciro ang lungsod ng Babylonia, natapos na ang mga taon ng pagkakabihag ng bayan ng Diyos at pinahihintulutan sila
ng mga taga-Persia, bumalik sa lupang pangako at muling itayo ang templo. Sa ilalim ni Ciro, naging pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ng imperyo ng Persia, na mayroong tinatawag ni Tom Holland na pinakamalaking koleksyon ng mga teritoryo na nakita ng sanlibutan. Ito po yung mula kay Tom Holland, mula po sa Dominion Basic Books, Kindle Edition, page 25. Katulad ng nakasayayan ng taga-Persia, tinawag pa ni Ciro na dakilang hari o hari ng mga hari. Inaanino ba ni Ciro ang magaganap kapag bumalik na si Kristo para sa kanyang iglesia? Siya ang hari na nagmula sa silangan, na nakikipagdigma laban sa Babylonia at pinalalaya ang kanyang bayan upang makatakas sa Babylonia at sa huli ay makabalik sa lupang pangako. At ito ay dahilan na tumutukoy ng Diyos si Ciro na ang kanyang pinahiran. Hindi lamang pinalaya ng kanyang taga-Persia na ito ay bayan ng Diyos. Ang kanyang kampanya laban sa Babylonia ay larawan din ng second coming ni Jesus Christ. Ang orihinal na pagkasunod-sunod ng mga aklat ng lumang tipan ay nabago sa ating kapanahunan upang magwakas sa Malakay at ito ay nagwakas sa lumang tipan ng pahayag ni Ciro. Ang susunod na kabanata ay sa kanon ng mga kasulatan ay ang Mateo na nagsisimula sa pagkapanganak ni Jesus Christ na siyang inunan ni Ciro. Isinisagawa ni Ciro ang muling pagpapatayo ng templo sa lupa. Pinapasinayan ni Jesus Christ ang kanyang misteryo, misteryo ng sanktuaryo sa langit na humahantong sa kanyang pagbabalik at ang ating paglaya. Si Ciro, siyempre, ay hindi perpektong kinatawan ni Kristo. Walang larawan na perpekto at pagkakalinya ng ninuan. At kailangan natin mag-ingat na huwag bumasa ng sobra sa bawat maliit na detalye. Gayunpaman, kumikilo siya sa malawakang bilang larawan ng tagapagligtas. Nakatutuwang gagamit ang Diyos ng sariling haring pagano sa ganitong kapansing-pansing paraan upang tuparin ang kanyang kalooban. Ibig sabihin ay sa kabila ng mga panlabas na kalagayan, paano natin matututunan at totohanan ng pamatagalan tutuparin ng Panginoon ang mga pangyayari sa huling araw? Iyon ay inihula. Sa mga katuwid ay dyan natin kakaroon ng paglilinaw. At syempre, ito ang base po isa nabasa ninyo sa Sabbath School Lessons, Tagalog edition, mga kaibigan. Ang pagkatuyo ng Euphrates at si Ciro ang pinahiran. Ito yung basahin ninyo uli mga kaibigan. Basahin ninyo uli sa mga sumusunod pang mga panahon, kung may panahon pa kayong magbasa ng Bible, na magbasa ng Sabbath School Lessons, or kung meron po kayong mga details, for more details ay makinig po kayo sa AWR. At para sa mga interesante po na balita, mga interesante pong mga balita, tumutok po kayo sa Super Radio DZBB. Kung gusto niyo ninyo ng quality entertainment, ay makinig kayo sa Barangay LS 97.1. Or kung gusto ninyong magiging upbeat na mga pangyayari sa Bible, ay tumutok po kayo sa AWR 89.1 at manood kayo ng Hope Channel. At manood kayo sa Facebook Live at YouTube channel
ng AWR at Hope Channel para kilalanin ninyo si Jesus Christ. At thank you very much po sa lahat ng mga kaibigan po natin sa Jackliner. At sa pangunguna po ni Boss Gerald Chua, kay Ma'am Cathy Flores, kay Kuya Joseph Ebalde, Kuya Joseph Latonero, maging kay Boss CJ Marie, at sa lahat ng mga kaibigan po natin sa biyaheng Lucena Avenida at sa biyaheng Santa Cruz Avenida. Santa Cruz, Laguna po mga kaibigan, hanggang Avenida mga kaibigan. So, bigyan natin kayo ng pagkakataon para magiging magkaibigan at magsama-sama po tayo sa iisang layunin para bigyan nating halaga ang salita ng Diyos habang tayo nagbo-vlog sa bus ng Jackliner. Shout out sa lahat po ng mga vendors ng Santo Tomas, Batangas at maging sa San Pablo Central Terminal. Shout out din po kay Ma'am Wenona Solenap Credo ng SCLC Adventist School San Rafael at Ma'am Madeline Galicia ng Santa Isabel Adventist Elementary School. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.